Samahan niyo ako sa araw ko bilang isang semi-soft nurse. Basta yun, semi or semi lang kasi hindi siya sing soft ng inaakala ko. Come on, let's go! 7:30 AM at hinatid na ako ng asawa ko papunta ng center. Alicia to Kawayan na to. Actually, hindi dapat talaga ako ihahatid kasi ang mahal na ng crudo, 150 pesos per liter. Traffic where? Ito kasi yung nag-start na magmahal lahat except ikaw. Ano ba? Ano daw? Pero ayun, hinatid lang ako kasi wala nang choice. At ito ako, papasok ng center. Naglakad lang from specialist to dito sa pwesto ng center namin. Nakakaya, ngayon nyo na nga lang mapapanood yung vid ko. Makikita nyo pang late ako ng 5 minutes. Opo, makikita nyo pag nag-login. Oof! Siyempre, ang init-init nga! Wow! Sana ako breakfast. Huli! Pag alam naming maraming pasyente, ito, nag-i-snack na kami kung anong makuha naming biscuit. Pero ito tinapay, tapos may palaman din kaming bigay nila doc. Kaya, ayan, nagkakape kami bago sila dumating. Ipapakita ko sa inyo kung saan kayo sinasalang or saan sinasalang yung pasyente. Yan yung machine na dumudurog sa bato. Actually yan, yung may silicone na yan yung pinagdadaanan ng shockwave. Tapos ito yung kit ko, insertion kit ko. Wala namang iba, wala namang unique dyan, ganun pa rin. Tapos yan yung cardiac monitor namin na ina-attach sa pasyente during shockwave. Sa anesthesia machine nilalapag ko yung nasal cannula at electrodes basta kung ilan yung pasyente dun din. And ito yung e-cart, dyan namin kinukuha yung syringe, mga gamot, gamit. Dahil medyo na-tour ko na kayo, balik trabaho naman tayo. Opo, yung naka-purple nga pala, ang naka-purple nga pala ay ang aming one and only PhilHealth clerk. Sa kanya ko kinukuha yung mga chart ng pasyente. Dahil si ma'am ang taga-release saka taga-interview ng mga pasyente, ako ay taga-kuha ng mga vital signs. Pagkakuha ko ng chart, mag-back read na ako or mag-chart read na ako kapag may dati na siyang record para hindi rin matagalan kapag nandyan na yung pasyente. Para hindi pa ulit-ulit. After interview and vital signs taking, habang nagbibisi pasyente, i-prepare ko na yung kanyang line or yung swero na tinatawag natin. Nahirapan pa nga, di pa nga abot. Hirap maging maliit na nurse. 5 flat naman yan siya. Halimbawa, naswerohan ko na yung pasyente. Babalik tayo sa cardiac monitor natin para ma-check kung ano yung mga nakakabit, yung mga hindi pa naikabit. Parang yung electrodes, yan, ididikit natin isa-isa. 5 lead ECG nga pala yung ECG na gamit namin. Nabother ako, ngumuyang-nguya ako kasi may candy ako dyan mga sister. Ito na nga, i-check din natin kung nakapulupot or pulupul yung wirings para hindi tayo mahirapan or matagalan sa pagkakabit niyan sa pasyente. Si sir nga pala ang aming manager. Pag wala siyang paperworks, tumutulong siya para mag-assist or mag-gather ng equipment. And of course, huwag kakalimutang ikabit ang nasal cannula sa oxygen disc ko po. Opo, anesthetized ang pasyente natin. Kailangan nila yan. Since daily ang aming exposure sa radiation, magsusuot kami ng LED gown. LED. Yes, LED gown. Hindi siya umiilaw pero LED gown siya. Hoy, ano ba? Yung naririnig nyo pala ay yung ongoing fluoro or x-ray para malocate na namin kung nasan yung bato at ma-center na namin kung saan yung dapat i-shockwave. At syempre, gagana ba ang ating machine kung walang radtech? Ayan si ma'am, nilolocate niya or hinahanap niya or tina-target niya kung ano yung bato or kung saan yung bato na dudurugin ng ating shockwave. Diyan sa maliit na uwang na yan, yung gumagalaw dyan is yun yung nag-i-scan po or tinatawag nating fluoro para makita or ma-visualize yung bato ninyo. Then, ito na yung cardiac monitor. Medyo mataas ang BP niya, siguro kabado. Bababa rin yan later kapag natulog na siya. So, carry lang naman, nainom niya naman yung maintenance niya dyan. Bago umuwi ang lahat, syempre naman, mag-chart tayo. Hello, nurses notes! I-chart ko na yung before, during, and after yung mga ginawa sa pasyente. Siya nga pala, yung shockwave natin, 1 oras lang yan. Usually, yung shockwave talaga, tumatagal siya ng 40 minutes. Minsan, mas mabilis pa, depende dun sa pag-operate ng machine. Then, 20 minutes or less than 20 minutes recovered ng pasyente, then discharge na siya. Dahil Sabado, makita niya kung uuwi sa Patol, Santiago, which is bahay namin, bahay ng parents ko. And nag-commute lang ako via SUV Kawayan to Santiago kasi yun yung mas mabilis kesa bus. Madalang talaga ako umuwi dito dahil syempre may asawa na ako. Pero dahil pagpapraktisan tayo ng kapatid ko si Gegeo, pagpapraktisan niya sa akin dito is yung pop-off nails. Pop-off nails is yung customized pa rin yung nail extensions mo pero pwede mo siyang tanggalin anytime
At the same time, matibay pa rin siya. Kaya pop off yung pinaktis ng kapatid ko kasi nga nurse ako and hindi pwede ang nail extensions na sobrang haba. And tignan nyo naman, sobrang ganda. Hindi pa yan tapos ha, nagaganda na ako sobra. Etong nail extension ko pala, yan na yung pinakamahaba as in yung hindi mo siya ititrim. Yan na yun, hindi binawasan. And sobrang haba talaga, ang hirap mangulangot sis, pero ang sarap magkamot ng anit. Parang 2 AM na kami natapos and yan na siya, may onting polish na lang, may gagawin na lang siya dyan, lilinisan niya na lang. Sobrang ganda mga sis, parang nanghihinayang naman ako kung tatanggalin niya to, pero ayan, pinatagal ko lang siguro ng mga 6 hours. Tinanggal na rin namin yung iba sa morning and ito siya, natanggal namin yung dalawa. Success yung experiment niyang pop off. Pwede siyang tanggalin at the same time matibay talaga siya mga sister ko. Hindi siya yung pag tinanggal, hugot, pwede na. Parang mag-exert ka ng onting effort para matanggal siya, okay? At doon natapos ang aking araw sa pagiging isang semi-soft nurse. Yun lang. Thanks for watching. Don't forget to follow. Bye!